Magandang araw sa inyo, Boss Bob, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin na lang akong Tunet, taga Pampanga. May kwento po akong gustong ibahagi sa mga listeners. Medyo matagal ko rin pinag-isipan dahil hindi ko alam kung nakakatakot ba talaga ito o baka ako lang yung natakot. Tungkol ito sa isang warehouse na malapit lang dito sa amin. Dati po itong funeral home na sinasabing haunted. Noon pa lang ay medyo ilag na kaming mga kabataan na dumaan dito. Naging abandonado na ito at nang lumaon nga ay ginawa ng warehouse ng may-ari. Pinalakihan po yon dahil may hardware itong may-ari. Doon lahat nakalagay ang mga produkto nila na hindi kaya sa hardware store. Pumasok pa noon yung kuya ko bilang warehouse man. Pero hindi siya nakatagal dahil palagi na lang siya nagkakasakit doon. Ang sabi niya ay parang may kakaibang nangyayari sa kanya kapag nasa loob siya ng warehouse. Kahit mag-isa lang siya noon, pakiramdam niya ay may iba siyang kasama. Bigla na lang daw kasing magkakalansingan yung mga bakal. Tapos mainit sa loob pero bigla na lang lalamig. May isang beses pa na doon siya pinatulog ng may-ari dahil may nagtangkang magnakaw ng mga gamit sa loob. Naabutan na lang nila kinabukasan na sira na ang kandado ng warehouse. Pero wala daw nung nawalang gamit. Siguro nga ay natakot din yung mga magnanakaw na pumasok sa loob. Ayaw nga sana ng kuya ko noon, pero pinakiusapan siya ng may-ari. Dadagdagan na lang daw yung sahod niya, kaya hindi na siya nakatanggi. Hindi na lang niya pinatay ang ilaw noon para mabawasan yung takot. Hindi ko rin masisi si kuya na matakot dahil may nagpaparamdam talaga sa lugar na yon. Minsan ngang dumaan kami ng gabi doon ay may narinig kaming parang naglalakad sa loob. Mabibigat yung mga yabag. Dinig na dinig namin yon ng kapatid kong babae. Nasa gilid lang kasi yon ng daan at nadadaanan namin kapag pupunta kaming labasan. Nasa looban kasi yung bahay namin at sa unahan ay yung warehouse. Naapagtataka na walang tao pero parang may naglalakad sa loob. Naapatay pa ang ilaw nun kaya nagtakbuhan talaga kami. Nang matulog nga doon si kuya ay hindi naman talaga siya makatulog daw ng maayos. Maya't maya siya dumidilat at napapatingin sa mga lagayan ng mga plywood. Parang may kumakalmot o kumakaluskus daw doon. Nang bangunin naman niya ay wala doong pusa o kung anong hayop na pwedeng may gawa ng kalmot at kaluskos. Nang babalik na raw siya sa hinihigaan niya, andoon na raw sa sahig yung unan niya. Pati raw yung kumot ay andoon na rin sa lapag, gayong maayos naman niyang iniwan yon sa higaan. Nananakit na raw yung ulo ni kuya dahil antok na siya. Kaya kahit medyo balisa ay pinilit pa rin niyang maatulog dahil kinabukasan ay tuloy-tuloy ang trabaho. Nagstay in siya doon ng ilang araw. Okay lang naman sana dahil malapit lang sa bahay. Kaso lang ay nilalak ang warehouse kahit nasa loob si kuya. Inchik kasi ang may-ari kaya medyo may trust issue. Kaya ingat na ingat noon si kuya dahil kapag nagkasunog talagang tupok siya. Kahit paputol-putol ang tulog ay wala na siyang naramdaman ulit. Pero nung sumunod na gabi ang hindi niya makakalimutan. Mga bandang 10:00 daw siya dinalaw ng antok. Nang mahiga ay agad naman siyang nakatulog. Kaso ay bigla siyang nagising nang maramdaman niya na parang may humihila sa kumot niya. Nang umangat raw siya para tingnan kung ano yon, bigla na lang daw may humila ng mga paa niya kaya nabagsak siya sa lapag at hinatak pa daw siya palayo sa higaan niya. Hindi niya raw makuhang dumilat noon dahil sa takot. Pero nang bitawan daw siya, ay doon pa lang siya napadilat ng mga mata. Likod daw ng parang isang nakaitim na lalaki ang nakita niya. Pero hindi sigurado dahil para lang daw yung anino na unti-unti naglalaho sa dilim. Napanganga daw siya sa gulat at takot. Nanginginig yung katawan niya at hindi agad nakagalaw. Hindi na raw niya namalayan na dahil sa pagkabigla at sobrang takot ay naatulog siya sa lapag.
Parang nanghina rin daw siya at nakaramdam ng matinding pagod. Kinabukasan, nakita na lang siya ng amo niyang naasalampak sa sahig. Pero hindi niya maipaliwanag ang totoong nangyari. Ang akala daw ng boss niya ay nagiinom siya. Ikatlong gabi niya doon at huling duty na rin ng panggabi ay hindi na raw siya nahiga. Nakaupo daw siyang natulog habang naasandal sa dingding. Doon na daw niya naramdaman na parang may biglang yumakap sa kanya ng sobrang higpit. Yung parang kaapusin na raw siya ng hininga. Akala nga niya ay binabangungot siya. Pero ramdam daw niya ang mga brasong naagapo sa buong katawan niya. Gusto raw niyang magpumiglas nun, pero hindi niya maigalaw ang katawan. Pinagpapawisan na nga siya ng malamig at habol ang hininga. Akala niya ay katapusan na niya. Nang bigla daw niyang maigalaw yung isang paa. Doon ay unti-unti na niyang naigalaw yung buong katawan. Hindi raw maipaliwanag ni Kuya kung ano yung nakita niya. Kung totoo ba yon o hindi. Kung yun ba ang sanhi ng bangungot niya. O talagang totoo daw yon at hindi panaginip lang. Simula nang mangyari yon ay palagi na lang siya nagigising ng alanganing oras. Pairamdam daw niya ay may sumasakal o yumayakap ng mahigpit sa kanya. Dumami na yung mga kababalaghang nangyari sa warehouse ng lumaon. Kaya nagpapausok na ng insenso yung inchik na may-ari pagpatak ng 6:00 ng umaga at 6:00 ng gabi. Pero paminsan-minsan daw ay may nagpaparamdam pa rin. Hanggang sa hindi na kinaya ni Kuya ang pangingilabot sa tuwing mag-isa lang siya. Kaya naman naghanap siya ng ibang trabaho na. Hanggang dito lang po ang kwento ni Kuya at yung mga kababalaghang napansin ko doon sa warehouse. Sana ay mabasa nyo to. Mapagpalang araw sa inyo, Kuya Bob, at sa lahat ng mga nakikinig. Tawagin niyo na lang akong Cassie. Itong storyng isi-share ko sa inyo ay karanasan ng Tito Manny ko. Security guard siya sa isang construction site dito sa isang lugar sa Maynila. Magwawalong taon na rin siya sa kumpanyang pinasukan niya. Sa mga nakalipas na taon daw ay wala naman siyang naranasang nakakatakot o nakakakilabot. Pero nitong nakaraang taon lang kung saan nagbantay siya ng warehouse dito sa isang construction site sa Makati, meron. Naka-vacation leave daw yung isang kasamahan niya na talagang guard sa warehouse. Kaya pinakiusapan daw siya na siya munang magbantay doon habang hindi pa nakakabalik yung guard na naka-leave. Yung dating duty daw niya ay pang-araw na biglang naging graveyard. Ilang linggo pa lang daw nung nagjo-duty sa warehouse ang kasamahan niyang guard ay may kinikwento na ito sa kanya. Hindi naman daw nun sa tinatakot siya nito, pero parang may nilalang dun sa warehouse na gumugulo o nagpaparamdam. Hindi naman matatakotin si Tito, kaya hindi daw niya pinansin ang mga kwento nito. Pero nang minsang maidlip siya, ay may narinig siyang parang humihila ng mga bakal. Sunod daw ay may nagpapako o nagmamartilyo. Anong oras na raw yon? Kaya nagtaka siya kung sino pa yung nagmamartilyo sa ganong oras sa site. Pero ang mas ipinagtaka niya, parang doon daw nanggagaling ang pagpukpok ng martilyo sa loob ng warehouse. Kaya sinilip niya ang loob dahil baka may hindi siya nakita na pumasok doon. Pero nakapatay naman ang lahat ng ilaw. Pinagpalagay na lang niya na nasa katabing bahay lang yon. Pero naglibot-libot pa rin siya para tingnan. Nang bigla na lang daw may dumaan sa may unahan niya. Ang bilis daw nun, kaya sinundan niya kung saan papunta. Baka yun daw yung nagmamartilyo ng ganong oras sa loob ng warehouse. Pero bigla na lang daw nawala sa paningin niya yon. Hinanap niya ito, pero hindi na niya ulit nakita. Ilang araw din ang lumipas bago siya nakaramdam ulit ng kababalaghan. Yun daw nung nagbabantay siya sa labas. Mga bandang 2:00 daw ata yon nang nakaramdam siya ng matinding antok kaya hindi daw niya maiwasang makaidlip. Pawala-wala na daw doon yung kamalayan niya
nang maramdaman niya na parang may dumaan sa gilid niya. Nasa tabi lang kasi siya ng pintuan ng warehouse nagbabantay, kaya ramdam niya na may dumaan at parang may pumihit daw ng doorknob. Napadilat siya nun, pero hindi niya magawang lumingon sa pinto ng warehouse. Para daw kasi nanigas yung liig niya. Kitang-kita daw niya na may taong naatayo sa harapan ng pintuan, pero hindi niya ito magawang tingnan. Tatayo daw sana siya, pero parang dinikit din daw ang mga paa niya sa semento. Nakikita niya sa gilid ng mga mata niya na lumingon sa kanya yung nilalang na nasa pinto. Sisigawan daw sana niya ito, pero hindi niya maibuka ang bibig. Bigla na lang daw lumakas ang kabog ng dibdib niya. Hindi raw magandang senyales na hindi niya maigalaw ang buong katawan. Nakikita daw niya yung nilalang, pero wala siyang magawa para sitahin yon. Nang maramdaman na lang niya na biglang dumagan sa kanya yung taong yon at pinagsasakal siya. Alam daw niya sa sarili na nung mga oras na yon ay binabangungot siya. Hindi raw kasi niya mahawakan yung nilalang na may gawa nun sa kanya. Naatingin lang daw siya dito, pero hindi niya maigalaw ang buong katawan. Hindi din niya maaninag ang muka nang dumadagan sa kanya. Para natatakpan daw yon ng purong itim. Unti-unti daw niyang naramdaman ang paghigpit ng pagkakasakal nito. Wala daw siyang magawa kundi pumikit at manalangin. Pinilit daw niyang igalaw yung ibabang bahagi ng katawan niya, lalo na yung mga daliri sa paa. Inisip niyang nananaginip lang siya. Bigla daw lumuwag yung paghinga niya noon at naigalaw niya ang mga paa bigla. Ginalaw din daw niya ang mga kamay at humugot ng hininga. Nang hindi na makita ang nilalang na yon, ay tumayo daw siya at winasiwas ang mga kamay. Nagpagpag din daw siya ng katawan dahil parang bigla daw siyang nanghina. Hindi na siya muling natulog nun. Simula daw nun ay para na siyang naging balisa. Walang gabi na hindi siya makakaramdam ng kilabot, lalo na sa madaling araw. Naririnig niya na parang may kumikilos sa loob ng warehouse. May naglalakad at kumagalaw ng mga materyales doon. Isang beses daw na pumasok siya ng warehouse ang alanganing oras ay nakaramdam siya ng matinding lamig sa loob. Nagulat siya at sobrang kinilabutan nang bigla na lang bumagsak ng pasara ang pinto. Hindi naman mahangin sa labas. Nang i-on niya ang switch ng ilaw ay kumurap-kurap daw ang ilaw. Sa bawat pagkurap ay may naaaninag siyang itim na figura. Papalapit daw yon ang papalapit sa kanya. Atras naman siya ng atras hanggang sa mapasanda na lang sa dingding. Sa isang iglap ay nasa harapan na raw niya ito. Anyong susunggaban daw siya nang bigla niyang iharang ang kamay sa katawan. Pagdilat niya ay wala na yon. Maayos na ang ilaw at nakabukas na ng bahagya ang pinto. Para daw siyang naistatwa sa kinatatayuan niya. Nanginginig ang mga tuhod pati ang mga kamay na hawak ang batuta. Tuyong-tuyo raw ang lalamunan niya at hindi makapagsalita. Mabilis daw siyang lumabas at nilak ang pinto ng warehouse. Saktong pag-lockdown niya noon ay nagkalansingan ang mga materyales sa loob. Sunod-sunod din daw ang pagpukpok ng martilyo na para bang may nagwawala sa loob dahil sa ingay. Mabilis raw niyang binuksan ang pinto. Pagsilip niya, biglang tumahimik at namatay ang ilaw. Habang nadidinig niya daw kasi ang mga ingay na yon, ay nakatingin siya sa may siwang ng pinto. Kitang-kita niya na sobrang liwanag sa loob. Alam niyo yung liwanag na nakakasilaw. Kung noong una raw ay kinikilabutan na siya. Ng mga oras na yon, gusto na niyang umuwi. Napakalaki ng construction site na yon, pero naka-separate kasi ang kinaroroonan ng warehouse. Nasa likod na bahagi yon ng site, kaya medyo malayo din kapag pumunta siya ng gate kung saan andoon naka-duty yung kasamahan niyang guard. Pero kahit medyo malayo daw yon, sa sobrang takot niya ay pumunta siya doon. Nagulat pa nga raw yung guard na kasama niya nang makita siya. Ang akala nito ay umalis na si Tito.
Nakita raw niya kasi itong nagmamadaling lumabas ng gate. Pero pinabulaanan niyo ni Tito. Hindi raw siya umaalis ng warehouse. Pinagpilitan daw ng guard na ilang beses daw niya nakitang lumalabas ng gate si Tito. Tinatawag nga raw siya nito pero hindi siya lumilingon o pinapansin man lang siya. Tuloy-tuloy lang daw siyang lumabas ng gate na dapat ay magla-log out pa muna. Tinanong daw ito ni Tito kung nakita niya yung itsura nito. Hindi raw. Pero sino naman yung lalabas ng site ng ganoong oras maliban sa kanilang dalawa na nandoon at nagbabantay? Hindi na raw nakipag-argumento pa si Tito at sinabing sa uulitin na makita niyang lumabas si Tito ay tawagan daw siya sa radyo. May isang gabi nga raw noon na muling nagmamadaling lumabas si Tito sa gate. Tinawag daw yon ng kasamahan niyang guard. Tuloy-tuloy lang daw ito. Tulad ng bili ni Tito ay tawagan siya sa radyo. Ginawa naman yun ng guard. Agad naman yung sinagot ni Tito at sinabing nasa warehouse daw siya. Nagmadali siya nung puntahan ng kasamahan niyang guard at grabe daw yung kilabot niya. Gulat daw siyang nakita si Tito na galing sa direksyon ng warehouse. Kita raw niya itong lumabas at hindi siya pwedeng magkamali. Dahil itsura ni Tito ang nakita niya, pati yung buong kasuotan nito. Kinilabutan din daw no si Tito nang malaman na may gumagaya sa kanya. Kaya hindi na raw siya naglalagi ng matagal sa warehouse na yon. Doon na siya tumatambay sa kasamahan niyang guard. Hindi naman daw na muling nagpakita yung doppelganger niya. Hindi na rin daw siya binabangungot o yung sleep paralysis ba. Pero nang dumating na daw yung mismong guard na nagbabantay sa warehouse ay nagsimula na naman ang kababalaghan. Pero hindi na raw kay Tito, kundi doon sa pumalit sa kanya. Hanggang dito na lang ang kwento, Kuya Bob. Salamat sa inyong oras at sana ay mailahad nyo rin to sa channel. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Mercy, taga-Albay, Bicol. Itong kwento ko ay nangyari nung nagtatrabaho pa lang ako bilang cashier sa isang grocery store dito sa amin. May boyfriend ako noon na itago nating Wilbert. Si Wilbert ang pinagkatiwalaan noon na magbantay ng isang warehouse dito sa amin. Nalalapit na kamag-anak niya ang may-ari nito. Ang alam ko, dating parang mapuno o kagubatan yung pinagtayuan ng warehouse na yon. Lupang hindi na nila napatayuan ng bahay, kaya tinubuan na ng mga halamang ligaw, talahib at iba't ibang punong kahoy. Ang sabi nga ng matatanda dito sa amin ay dating mariit o haunted ang lugar. Meron pa nga raw isang malaking puno na pinutol doon at nabalitaan na lang na namatay ang pumutol doon sa di malamang sakit. Sinabihan nga daw ng mga magulang ng may-ari ng lupa na ibenta na lang ang pinatayong warehouse dahil baka pinaninirahan ito ng kung ano-anong elemento. Lalo na at wala namang alay tulad ng dugo ng hayop ang pundasyon nito nung ginagawa pa lang. Hindi naman daw kasi mapapaniwalain itong may-ari sa mga kasabihan ng matatanda at pamahiin. Nung nagbabantay na doon si Wilbert ay madalas niya akong ayain na samahan siyang matulog. Stay in kasi siya doon. Pero ilang beses ko rin siyang tinanggihan dahil nga hindi ako sanay matulog sa ibang bahay o lugar. Lalo na at medyo magulo at madilim ang warehouse na tinutuluyan niya. Minsan kasing tumambay ako doon ng gabi ay may naramdaman akong kakaiba. Kinikilabutan ako na di mawari kapag iniiwan ako mag-isa ni Wilbert sa kwarto niya. Nakaidlip ako noon. Hinihintay ko siya na magsara dahil ihahatid niya ako sa amin. Nakasara ang pinto, pero narinig ko na dahan-dahan yung bumukas. Dinig ko yung langit-ngit ng pinto. Pagdilat ko ay walang tao, pero biglang may dumaan dun sa pinto, kaya inakala ko na si Wilbert yon. Bumangon ako para tingnan kung tapos na ba siyang magsara. Pero paglabas ko ay hindi ko na siya nakita. Kaya lumabas ako para hanapin siya
kasi wala naman siya sa loob ng warehouse. Nakasalubong ko siya palabas ng gate ng warehouse. May dala siyang plastic na may lamang ulam at kanin. Niyaya niya akong kumain, pero wala sa kanya yung isip ko nun, kundi doon sa nakita ko. Habang kumakain kami nun, ay nakayuko lang ako sa kinakain. Nang pag-angat ko ng tingin kay Wilbert, napatayo na lang ako bigla. Saglit na umiba yung itsura niya. Nakakatakot na parang naaagnas. Agad ko siyang niyayang ihatid na ako noon sa bahay. Hindi na ako muling tumambay sa warehouse. Pero may isang gabi talaga na hindi ko maiwasang pumunta doon. Nagkasakit kasi si Wilbert, kaya kinailangan ko siyang puntahan at alagaan. Naabutan ko siya nung nakatalokbong ng kumot. Nilapitan ko siya at kinausap kung anong masakit sa kanya at kung ano ba yung nararamdaman niya. Pero hindi siya sumagot o gumalaw man lang. Kaya hinimas-himas ko na lang yung likod niya habang sinasabing magpahinga muna siya at bibili muna ako ng gamot at makakain. Tumayo ako noon at bubuksan sana ang pinto. Pero bigla na lang yun bumukas. Grabe ang gulat ko, lalo na nang bumungad sa akin si Wilbert. Ang bilis kong nilingon yung higaan niya. Ganun na lang yung hilakbot ko noon, Sir Bob, dahil wala ng tao sa ilalim ng kumot. Gulong-gulo ang isip ko at gumapang yung kilabot sa buong katawan. Hindi ako makapagsalita sa sobrang gulat kay Wilbert na bigla na lang sumulpot sa harapan ko. Natanong ko na lang noon kung saan siya galing. Ang sabi niya, bumili raw siya ng gamot at pagkain. Nagmamadali ko siyang hinila palabas at palayo sa kwarto na yon. Ang lakas pa rin ng kabog ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung ano yung nasaksihan ko. Kinuwento ko kay Wilbert yung nakita ko na may nakatalokbong ng kumot sa higaan niya. Nung una ay hindi siya naniwala. Nainis pa ako noon dahil tinawanan lang niya ako. Tinatakot ko lang daw siya. Pero nang siya na mismo ang makaranas noon ay agad na siyang umalis sa warehouse. Minsan daw, habang natutulog siya, may bigla na lang nagsara ng pabagsak ng pinto. Nang tinandaw niya kung sino yon, wala siyang nakita. Nang pabalik na raw siya sa higaan, doon na niya nasaksihan yung nakita ko. Nanlaki daw ang mga mata niya at nagtayuan ang mga balahibo sa katawan. Kitang-kita niya na may nakatalokbong ng kumot sa higaan niya. Dahan-dahan daw siyang lumapit doon at biglang hinila ang kumot. Pero walang tao. Kita daw niyang lumobo yung kumot, katulad ng kinuwento ko sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa na umalis nun, lalo na at hindi na nawawala yung sakit niya kahit magpa-check up pa siya at nainom ang mga nireseta sa kanya. Sinabihan ko na rin siya na magpatingin sa isang mediko dahil baka may kinalaman yon sa mga nakita namin sa warehouse sa pagkakasakit niya. Hindi nga ako nagkamali, Sir Bob, dahil meron nga raw elementong naninirahan sa warehouse. Nabulabog daw yon nang simulang pagsisirain ang gubat at tayuan nito. Pinayuhan si Wilbert noon na wag nang bumalik doon at kailangan din siyang matawasan. Ilang araw lang ay gumaling na siya. Naghanap siya ng trabaho sa Maynila at matagal-tagal bago siya nakabalik. Naghiwalay kami dahil hindi namin kinaya yung LDR. Sa ngayon ay may kanya-kanya na kaming buhay at pamilya. Ito lang po, Sir Bob, ang kwento. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners and subscribers ng inyong channel. Tawagin na lang akong Jan, taga Cavite. Nagtatrabaho ako noon sa isang factory. Pagawaan nyo ng mga sabon na binebenta din online. Pero di ko nababanggitin yung pangalan ng produkto para na rin sa privacy ko at ng kumpanya. Part nga pala ako ng LGBTQ, pero wala namang kinalaman yung gender ko sa kwentong ilalahad ko sa inyo. Char lang. Paminsan-minsan nun
ay nauutusan ako ng amo namin na magdala ng mga produkto sa warehouse. At kahit ginagabi pa kami, ay dumadaan pa rin ako sa warehouse para dalhin ang mga produktong tapos na at pwedeng i-distribute ng mga sellers. May dala naman akong motor kaya okay lang na mag-deliver ako ng mga products sa warehouse. Ang naging issue lang nun ay mag-isa lang ako minsan dahil busy din yung ibang mga kasamahan ko. Kaya medyo kinikilabutan ako. Dahil sa totoo lang, napakalaki ng warehouse na yon at ang daming kahon-kahon. May guard naman pero hindi niya ako sinasamahan sa loob. Hindi ko lang alam kung naniniwala kayo sa kapre. Pero noong mga oras na yon, parang yun yung nakita ko sa isang sulok. Nakatayo at nakatingin sa akin. Dilito the max tuloy ako nun. Taranta naman si Manong guard. Kita niya akong tulala at tumuturo doon sa isang sulok. Sinabi ko sa kanya na may malaking taong nakatayo doon. Pero tinawanan lang ako ni Manong. Sa tagal na raw niya nagbabantay doon ay wala naman siyang naramdaman o nakitang kakaiba. Kaya nagmadali na lang akong umalis. Mga 1 linggo siguro ang lumipas nun na hindi ako nakalapit ng warehouse. Tapos nalaman ko na maglilipat pansamantala sa kabilang warehouse dahil pinapadugtungan pa ang warehouse na to. Huli ko na nun napansin na humawa ng katabing lote nito. Isang araw, habang naghahakot kami ng product sa kabilang warehouse, nagulat na lang ako nang bigla akong hilahin ni Manong guard. Akala ko ay may masama siyang balak sa akin kaya napasabi tuloy ako ng, "Kuya, wag po." Nakakatakot kasi yung malaking batutang dala-dala niya. Pero hinampas lang nito ako sa braso at sinabihang ambisyosa. Seryoso siya noon habang nakatingin sa akin. Medyo nanginginig pa nga ako. Ang sabi niya, nakita daw niya yung sinasabi kong malaking tao at nagwawala daw ito. Kaya daw inabutan namin kanina na gulo-gulo ang mga karton. Ang akala talaga namin ay naglaglagan ng mga yun ng kusa sa mga estante. Pero ang sabi ni Manong, ginulo daw yon ng malaking nilalang. Habang nagbubuhat ako noon ng kahon, bigla na lang yun tumalsik na para bang may tumabig nito. Nagulat ako noon, pati yung iba naming kasamahan. Sa isip ko, bakit ako ang pinagtitripan ng nilalang na yon? Ang dami namin. Pero mas nagulat ako nang bigla na lang nagtitili noon yung isang kasamahan kong babae. Sunod ay nagiiyak ito at ayaw magmulat ng mga mata. Matapos nun ay may bigla namang nahimatay. Pagdilat nito, bigla na lang siyang nagwawawala. Kaya pinalabas muna kaming lahat ng warehouse. Malaman-laman na lang namin noon, Sir Bob, na napoposes pala yung kasama naming nahimatay. Nagkagulo na nun kaya hindi ko maikwento ng maayos dahil hindi ko alam ang sumunod na nangyari. Basta, pinauwi na lang kami. Hindi agad natuloy ang pagpapagawa dahil sa nagkasakit din ang mga trabahador noon sa di malamang dahilan. Kaya bago nila pinagpatuloy ang pagpapagawa ay nag-alay muna sila ng isang buong baboy. Yun ang pagkakaalam ko. Ang usap-usapan noon ay isang kapre nga ang nanggugulo sa warehouse. At mukhang nakatira daw yon sa punong pinutol sa loteng gagawin sanang extension ng warehouse. Buong warehouse kasi noon ang i-renovate sana. Kaso ay hindi na nga natuloy dahil sa nangyari. Ang creepy talaga ng experience ko na yon. Natuloy ang pagpapagawa pero marami ang nagsasabi na matindi daw talaga ang paramdam ng kapre. May nakakita daw na trabahador na merong usok ng sigarilyo. Pero malaking usok daw yon na di nila alam kung saan nanggagaling. Meron ding nakakita ng napakalaking nilalang na namumula ang mga mata. May nagsabi na baka hindi yon kapre kundi demonyong nananahan sa lugar. Para sa akin, kahit anumang elemento yon, nakakatakot na talagang manatili doon lalo na at namiminsala ito. Buti nga at wala nang naulit na sinapian. Pero nagkaroon na rin ng trauma yung mga kasamahan kong yon. Maya-maya na lang daw niya pinapakiramdaman ng sarili at natatakot na siyang matulog mag-isa. Kaya tulad ko
ay lumipat na rin siya ng ibang trabaho para siguro matigil na yung pagpaparamdam at pag-iisip ng malala. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Sana ay nagustuhan ninyo at mainarate ninyo sa inyong channel. More power po.